Alam mo ba na ang Pilipinas ay isa sa pinakasikat na bansa pagdating sa kape sa buong mundo? Oo, tama ang narinig mo. Pang-apat lang naman tayo sa pinakamalaking exporter ng kape sa buong mundo noong unang panahon, taong 1880. At ang kapeng ito, ang kilala nating nabansagang kapeng Barako. Ayon sa kasaysayan, tinawag itong Barako dahil sa mga baboy ramo, mga wild boar, na natagpuan ng mga unang magsasaka na kumakain mismo ng bunga ng puno ng kape. At sa paglipas ng panahon, nabago ang kahulugan nito. Mula sa isang kwento tungkol sa mabangis na hayop, naging simbolo na ito ng lakas at tapang. Barako, bilang tawag sa matatapang na lalaki na ikinumpara sa kape dahil sa tindi ng lasa nito, matapang, puro, walang pampalasa. Kasing kahulugan na rin ito ng salitang Barako. At sa kasagsagan ng tagumpay nito, umaabot sa halos 18,000 tons o 18,000 na tonelada ng kape ang ine-export taon-taon. Mula sa iisang bayan lamang, halos 96% ng kabuuang kape sa buong Pilipinas ay galing lang sa Lipa, Batangas. At doon nagsimula ang ginintuang panahon ng kape sa Pilipinas. Ako si J.D. Mapilis, nagbabahagi ng kaalaman, inspirasyon at oportunidad dito sa Agri sa Agri. Pero ang ginintuang panahon ng kape sa Pilipinas ay hindi nagtagal. Dumating ang sakit na tinatawag na coffee rust, isang fungus na kumitil sa halos lahat ng puno ng kape sa buong Batangas. Sa gitna ng pagbagsak, hindi lahat ay nawala. May mga natitirang buto o mga binhi ng kape na dinala ng mga magsasaka papalayo sa Batangas, patungong Karatig Lalawigan, ang Cavite. At doon, sa bayan ng Amadeo, muling nag-ugat ang kape. At sila ang naging coffee capital of the Philippines mula noon hanggang ngayon. Dumayo kami sa Amadeo para makilala ang isa sa mga bagong binhi, bagong henerasyon ng coffee farmer, para alamin ang totoong sitwasyon dito ngayon. Amadeo is yung coffee capital ng Pilipinas. So, kasi before, ang dami talagang kape dito. And then, alam ko ng mga kwento nila, mga early 90s, boom na boom ang kape dito sa Amadeo. As in, sabi nila yung kalsada sa tapat na papuno daw yan ng nagiging bilaran siya ng kape yung haba na yan. So, ganun kalakas yung industry ng kape. Marami po talagang kape pa sa buong Amadeo, being the coffee capital of the Philippines, na baka sa maraming viewers natin hindi pa nila alam na ang legitimate coffee capital of the Philippines talaga na nakatala sa ating history ng government, no, sa DAI, ang Amadeo. Pero ngayon parang nagiging in paper na lang yan dahil mas maraming bayan sa Pilipinas ang kayang mag-produce ng mas maraming kape. Compared ngayon sa Amadeo. Medyo malungkot nga, sabi nyo nga, parang almost dying trade or industry ang coffee dito sa Amadeo. Sa katunayan, batay sa datos ng Department of Agriculture, sa Sultan Kudarat sa Mindanao na ngayon ang pinakamalaking coffee producer sa buong Pilipinas. Umaani sila ng mahigit 21 metric tons at halos 2 beses pa ang laki kumpara sa Cavite, na pumapangatlo na lang sa Rango. Ang kanilang production, 8,190 metric tons na lang. At ang title na Coffee Capital of the Philippines, nananatili pa rin sa Amadeo, pero ang corona lumipat na sa Sultan Kudarat. May mga puno rito na halos nawala na sana. Ang kagandahan po yung mga coffees nila dito sa kanilang farm, dahil surviving pa, buhay na buhay pa, hindi na, almost papalitan na daw. Kayo na yung mismong parang, wag muna. May chance pang i-develop uli, buhayin uli yung coffee. Kaya nagkaroon kayo ng cafeteria. So, kumbaga sila, tito-tita mo, parang almost, sila isa sa mga farmers na almost giving up na
sa pagko-coffee kasi nga not enough yung support, ang baba na ng bilihan. Yep, totoo yan. So ngayon, ikaw yung nag-added value, you created your own product and then offer it direct to the market through your cafeteria. Bakit nga ba halos sumuko na lahat ng mga coffee farmers? Ayun, so yung isang pail, yung isang timba kasi approximately 10 kilos, wala talagang standard yung sa isang timba, 500 yan. So parang lumalabas 50 pesos per kilo, parang ganun yun. 50 piso kada kilo sa maraming taon. Pero hindi basta-basta ang proseso para makagawa ng maganda at masarap na kape. So yun, so matrabaho talaga, tedious lalo yung sorting, tedious talaga siya kung gusto mo ma-achieve yung masarap na lasa. So kahit sa amin regular, masarap siyang inumin. Okay din naman yung quality nila, pero sabi ng kahit ako, parang mas masarap pa rin yung kape natin. Kung hindi pala madali ang proseso at ito ay pinaghihirapan, bakit sobrang baba ng bayad? Sa presyong iyon, mas madali pang sumuko kaysa magpatuloy. Pero may isang tao na nagpasyang ibang paraan ang kanyang susubukan. Ay, ako si Borge Anyo. My nickname is Borge. So, andito tayo sa Amadeo, Cavite. So, andito tayo mismo sa Rodriguez Coffee Farm. So, yung farm namin ay nag-start pa siya noong mga 70s. Pero dito sa amin, aside from coffee, meron na ring mga stingless bees, tsaka mga fruit-bearing trees na mga tanim pa ni Tito. Pero sa halip na ibenta lang ng hilaw ang kape tulad ng dati, may naisip siyang ibang paraan. Since IT ako, nilagay ko yung tindahan namin sa Google Map. And then sabi ni Tita, ilagay mo rin yung buong area namin. So sabi ko, anong ilalagay ko? Sabi niya, bahala ka na. Sabi ko, maraming kape. Tapos Rodil sila. So Rodil's Coffee Farm nilagay ko. And then mga 2 weeks after noon, maraming tumatawag sa kanya na nag-i-inquire ng kape. So naghahanap sila ng yung roasted beans na mga iba-ibang ng kape. Sabi niya, mayroon lang kami is yung mga unprocessed pang kape. So doon kami nagkaroon ng idea na pag-aralin yung processing ng kape. Pero hindi madaling matutunan nito at bihira ang mga training at seminar para dito. Kaya sariling research at tinuruan ang sarili. Actually, ang kwento niyan, sir, nung nag-aaral pa lang ako yung inaaral ko pa lang yung coffee na yan, ang puro ko pala napanood is for Arabica. And then sabi ko sana, sabi doon sa mga video, yung Robusta daw kasi bitter siya, tapos pwedeng madali siyang maanuhan ng ibang lasa. And then pagtingin ko dito, naku, patay, puro Robusta. So, sabi ko, yun na nandito eh. So, wala akong magagawa eh. Tsaka ang objective ko talaga kung ano yung mga hindi napapakinabangan dito is pakinabangan. So, pinush ko yung Robusta and then fortunately nakahanap ako ng manual sa online, manual about Robusta, planting tsaka processing. So, anong yun? Basta from din siya, ang author niya is taga South Africa din or taga Africa din. And then ang dami kong natutunan doon about yung pagpa-farming, yung pruning, yung processing. So, yun, mas na-align ko doon yung ano ba talaga dapat yung pang-Robusta. Sa halip na ibenta lang ang hilaw na butil, ginawa niya itong sariling produkto at direktang inaalok online sa pamamagitan ng social media at direkta ring inaalok sa merkado. At kalaunan, nagtayo na rin siya ng kanyang sariling kapihan. Ayun. So, ano ulit pangalan ng cafeteria niyo? Pia Montans Cafe. Ayan. So, pinangalan sa kay Tito. Kay Tito. Ayan. Isang bukid na halos isinuko na. Handa na silang putulin ang kanilang mga itinanim na kape noong 1970s pa. Pero napigilang putulin at muling binubuhay ang mga kape dito sa kanilang farm. Isang bagong henerasyon na naniniwala. Sabihin natin kulang sa consistency. Kunyari, this year mamimigay sila ng abono. And then next year, wala na. So yun, maganda po kasi kunyari yung pamimigay nila ng abono, kunyari isang sako, isang farmer. Kasi nakakamenos yun sa gastos nila. So lalo sa coffee farmer, sa isang
hectare, kailangan mo niyan siguro, sabi nila, kailangan mo mga at least 4 bags per year yun. Or isang lagayan yan, twice a year ka maglalagay. So, mabigyan ka lang ng 1-2 sako, malaking bagay na yun. Isang sako ng abono na minsan lang sa isang taon. Hindi ito suporta. Ayuda ito. Parang pulubi na naghihintay kung sino lang ang maaawa na magbibigay. Yung sa Vietnam naman, luto na yon or GCB yun. So, medyo ibang ano na yon. Pero kung ano kasi sir, medyo mura yung kanila, yung ini-import. Kaya maraming nag-i-import kasi una-una yung volume. Although yun nga, nakakalungkot kasi yung iba, sobra na silang tanda. Nasa 75 na, 73. Pero ang pinakamalaking banta, hindi lang sa presyo, kundi sa lupa mismo. Back 2020, pag dumaan ka dito, halos wala yan. Pero wala pa, konti pa yung bahay, konti yung warehouses. And then sabi ko, sayang, maganda ito. Area ito, maganda sanang taniman ng ano. And then after 2 years, makakita mo yung may warehouse. So malaking ano yun, malaking kwan yun. Hindi panghinay, panlulumo kasi dapat ano yan eh, dapat wala in the first place. Kasi Amadeo is agricultural land to. So hindi pwede dapat yun eh. So hindi ko alam paano siya nakalusot or may technicalities ba kaya nakapagtayo siya ng warehouse. On the ano naman, hindi ko man masisisi yung farmer na nagbenta ng lupa. Kasi iba dyan, kilala namin yung may-ari. Binenta niya yung lupa niya sa Chinese, ganun. So, hindi ko naman siya masisi kasi nga back in the 2020s talaga, walang support eh. Hindi mo ramdam yung ng kape eh. Parang pabababa yung ano. Ang dami nga nagtatanong sa akin, ano ba yung kape, pababa na ba, papatay na ba? Sabi ko, parang papunta doon, pero may mga taon tulad namin na nire-revive yung coffee industry. Pero yung sabi ko nga, hindi namin kayang kami lang na yung mga coffee producer, hindi namin kayang kami lang. So kailangan talaga namin ng support ng government, support ng mga farmers na kung pwede, wag na lang ibenta yung mga lupa nila for other use. Although yung iba naman binebenta, ang nakakabili is din naman yung mga nature lover, yung mga ganun. Hindi nila pinapakailaman yung puno. Although hindi siya nagiging coffee, ay iba yung mapalit, like siguro mga gulayan nagiging ganun. At least yun, may chance pa yun na kunyari, since gulayan na, patag na yung lupa, malinis yung lupa, pwede naman uli ng kape. Pero yung iba kasi, naging na siyang warehouse, wala na talaga yun, mahirap na yun. So yun, naging housing dito, may housing dyan. So yun lang yung nakakapanloob mo. So yun nga, sabi ko, yun, sana nga support from government. Kulang sa suporta, hindi pare-pareho at consistent ang tulong o programa. At kung minsan, parang moody pa, nakadepende pa sa kung sino ang nakapwesto. At unti-unting nawawala ang lupa. Pero hindi pa rin sumusuko si Borge. Kaya ito, nung dinesign po yung bahay, talaga siya, yung taas, sabi ko, gusto ko, So, hindi lang sa kape, pwede rin maging multi-use ba? Pero ang ko talaga para may mapagbilaran ako. Kasi nga, nakikita ko lumalaki dumadami yung customer namin and then nagko-compete kami sa space ng bilaran tsaka ng parking. Sabi ko, pag nagpagawa ko ng bahay, gusto ko yung taas ay roof deck. So yun nga, pinilit ko talaga siya kahit medyo mahal, pinilit ko siyang ganito. Kasi ako mahilig ako sa R&D, sa mga research and development. So ang pinupush ko dito ay yung mga washed process. So ang kaibahan naman nun is yung kape, masariwa, pababalatan mo na siya. So that way kasi may maiiwan dyan na isa pang parang parchment ang tawag namin. So yun, that way kasi mabilis siyang matuyo. Saka mas mataas yung quality ng kape kasi sa process na yun kasi madaan siya sa mga floating process. Yun po kasing floating process, yun naman kapag may lumutang na beans, so scrape off mo yun kasi probably defect yun. O pwede mo siyang ilagay sa separate process, sa regular siya papasok. So yung mga submerged, pang premium yun na kape. So yun, sa naman, sa premium,
premium coffee namin. So, in-harvest namin siya dito, yung mga ripe lang, ripe ones. And then, pagka tapos na sa hapon, isi-separate ko yung large beans sa small beans. Yung small beans, diretso siya dito, tutuyuin. Yung big ones, yun ang ipaprocess ko for washed. So, yung sinasabi kong fresh coffee, tatalupan mo na siya. And then, may maiwan doon na parang yung seed, pinaka-seed niya. Pero may coating pa rin yun. Hindi pa rin yung niro-roast natin. So, yun yung piniferment ko sa tubig for 2 days, ganun. And then after noon, babalnawan ko siya ng tubig. Makitubig lang yung process na yun. Unlike nito na dry, wala ano. So, yun, babalnawan ko siya and then dito ko rin siya bibila doon sa mga elevated na drying beds. So, mas maganda mag-dry doon for washed. Dito yung mga small ones. Yung small ones kasi hindi siya nababalatan ng maayos ng aking machine. So, hinayaan ko na siya, sige, para meron din akong natural process ng kape. So, yun, sa premium. And then, after noon, ididihal ko siya. And then, sunod nun ng pinaka-final siya, bago i-roast ay sorting. Yung ginagawa po nila doon sa kubo. Yung iniisa-isa nila yung kape, hahanapin yung may damage, yung may balat, bato, lalo bato. Kasi yung bato po kasi nakakasira ng grinder yun ng coffee grinder. So malaking kabawasan sa mo kapag yung customer mo nakahanap ng bato sa beans mo. Pero sa amin wala namang ganun. Pero malaking no-no kasi yun kapag hindi bali yung twigs kasi kaya ding i-grind yan pero hindi pa rin kasi hindi siya hygienic. So dapat i-roast namin malinis yung kape. 2 paraan, iisang pangarap. Walang masasayang na butil. Well, ako kasi nakakapag-dictate ako ng presyo na tama lang. hindi ako mababarat Hindi ako mababarat ng traders. Simpleng linya, pero malaking pagbabago. Hindi na siya biktima ng presyo. Siya na mismo ang nagtatakda nito. Pero kahit gaano kagaling ang proseso niya, may isang bagay na hindi niya kayang lutasin ng mag-isa. Ang laki ng demand ng kape sa buong mundo. So, Europe, Japan, even US. So, ang dami nilang nagatanong sa amin na So, ang problema lang, hindi ako makapag-produce talaga ng ganun karaming mga tons na kailangan nila. Isang bayan, isang farmer, laban sa pangangailangan ng buong mundo. Kailangan talaga natin na pagyamanin uli yung kape para makasabay tayo sa demand ng buong mundo. Yun, hindi pa naman huli ang lahat, kaya pa. Kung mabubuhay muli ang ginintuang panahon ng kape tulad noong 1880s, hindi lang natin masusustentuhan ang sarili nating pangangailangan. Muli tayong magkakaroon ng sariling bandila na maipagmamalaki. Ang ating industriya ng kape na muling makikilala sa buong mundo. Isang industriya na maraming pamilya ang makikinabang. Maraming farmers ang mabubuhayan ng loob na magtanim muli. May angking galing sa pagtatanim ng kape na sumukulang. Pero andyan pa rin sila. Isang pagkakataong hindi dapat masayang para sa maraming Pilipino at para sa ating bansa. Habang unti-unting bumabangon at nakikilala ang kanilang kapihan, isa pang kwento ang tahimik na umuusbong. Ang kwento nila Borge at ng kanyang asawa. Siya kasi nasa kasagsagan siya ng career niya. So ako naman yung tipong masaya na ako dito So kailangan ko siyang hintayin. Kumbaga, dandahan lang. Kasi kahit at the end of the day kasi kinocompute niya, parang malaki pa rin yung kinikita ng trabaho namin. Hindi ito karerang tinalikuran. Isa itong pangarap na dahan-dahang binubuo habang parehong nagtatrabaho at parehong kumikita. Nag-iipon lang kami. Pero yun yung sabi ko, basta yan, pagtanda natin, baka yun na lang din yung ating sa buka baka popokus na tayo sa profit. I mean, marami naman tayong natulungan. So may mga family nang umasa sa atin, yung mga tao namin. So, yun. So dapat mga ilang years pa tayo naman yung ng income. So yun, ito ay parang unti-unti namin tong dinidevelop para maybe after 10 years, so ako magpo-focus na ako dito.
10 taon, hindi biglaan, hindi padalos-dalos. Actually, inisip ko na talagang mag-resign. Saka ilang beses na akong mag-resign. So una is, bago mag-pandemic, nag-pandemic, sabi ko, wag na muna kasi mahirap na. And then this year lang, this March, nag-attempt ulit ako mag-resign. And then biglang nagkaroon ng yung mga price, yung mga oil price hike up. And then medyo sabi ko alanganin. So di na naman ako nag-resign. So sabi ko, trabaho muna ako. Ewan ko, baka sa third time, baka makapag-resign ako. 3 beses man siyang umatras, pero hindi ito dahil natatakot siya, kundi dahil alam niyang hindi pa ito napapanahon. Kasi malaki din, actually kung titingnan mo, malaki din yung potential talaga ng lugar. Oo. Meron akong bis, meron akong cafe, may cafe ako, may coffee table akong business na ginagawa ko. So sa tingin ko, enough na yun para, hindi man niya tapatan yung kahit yung current kong sahod, at least malaki, decent din yung makukuha ko. Hindi ito backup plan na ginagawa ng biglaan. Ito ay pundasyong dahan-dahang binubuo habang tumatakbo pa rin ang kanilang mga trabaho, habang may sweldo pa rin sa bawat buwan. Sa ating panayam kay Borge, may natutunan din ako para sa aking sarili. At marahil kayo rin. Hindi dapat maghintay hanggang sa huling araw ng trabaho bago pa natin simulan ang mga plano para sa ating hinaharap o ang ating pangarap na retirement. Dapat itong tahimik na itinatayo habang may kita pa hanggang sa dumating ang araw na handa na itong tumayo ng mag-isa at kaya ka nang palayain sa iyong full-time na trabaho. Ayun po, so welcome kayo dito sa Mahogany Falls. So ito ay malapit lamang sa sa 13 or sa Amadeo. Halos nasa gitna siya. So message na po kayo sa aming Facebook page. So, isi-share ni Sir yung link noon. So, yun. Accommodating naman po yung aming mga tao na nag-handle ng booking. Kung retirement lang din naman ang ating pag-uusapan, ito ang farm ng kanilang tiyo at tiya na kanila ding sinusuportahang mag-asawa. Sa farm na ito, may munting paraiso na dinadayo ng mga turista. Diyan ka sa taas, sir. Dito ako sa baba. Ayan. Umakyat ako sa isa sa kanilang mga staycation huts. Yung tahimik na mga kubo na inalaan nila para sa mga honeymooners or mga gusto lang magpahinga. Kung gusto nyo pong ma-enjoy ang waterfalls at mag-staycation dito, napaka-simple. May mga special moments kayo with your family or special someone na talagang may katahimikan dito sa mga honeymooners dyan. Baka dito kayo makabuo ng inyong junior. Presko, malamig, at malayo sa ingay ng syudad. Isang tahimik na lugar na hindi mo aakalaing nasa Amadeo pa rin pala. Bago magtapos, may isang bagay pang gustong sabihin si Borge. So unang masasalamatan si Tito sa si Tita. Tito Mon, Tita Jeng. So sila talaga yung nag-support sa amin sa simula pa lang. So nung sinabi kong mag-start kami ng coffee shop, so medyo nag-ano sila, kaya ba? Sabi ko, kaya namin yan. And then, yun. Yung support nila talaga hanggang sa ganitong state. Yung okay na kami, okay na yung process ng kape. So, nandyan pa rin sila. So, yun. Sila talaga yung sumuport sa akin, lalo na si Tito, sa mga pagka may tanong ako sa kape, yung mga history, yung mga traditional nilang way. So, siya yung lagi ko tinatanong, anong ginagawa nila noon. And then, kino-compare ko siya sa mga, ano ba yung mga bago ngayon na mas efficient way. So, yun. So, siya talaga yung idol tsaka pinasalamatan ko sa pagdating sa coffee. At para sa mga gustong sumubok, meron din siyang payo para sa ating lahat. Kung may isipan niya mag-aral, ng business sige, go lang. Kasi mas kailangan natin yan. Mas maigi pa rin yung may knowledge ka talaga sa ginagawa mo.
So yun, in-invite ko po kayo na pumunta sa aming farm, bisitahin yung aming coffee farm dito sa Amadeo, and then tikman ang aming kape dito sa Tio Montans Cafe. Dalawang henerasyon, iisang lupa. Ang isa, halos sumuko na dahil sa presyong hindi na sapat at suportang hindi na maasahan. Ang isa, pinili pa ring manindigan dahil nakikita niya ang tansyang hindi pa nakikita ng iba. Dito sila nagtagpo, ang pagsuko at ang pagpatuloy. At sa pagitan nilang dalawa, nananatiling buhay ang kape dito sa Amadeo. Para kay Borge, malayo pa rin ang lalakbayin. Pero may isang bagay siyang pinatunayan. Hindi pa huli ang lahat. May masagana pang bukurin tayong hinaharap. Naghihintay sa industriya ng kape para sa Pilipinas at para sa mga Pilipino. Ako si JD Mapilis, nagbabahagi ng kaalaman, inspirasyon at oportunidad. Don't forget to like and subscribe.